Hindi mo na alam na. Hindi mo maintindihan. Ang weirdo mo na pala. How can you describe it? I just feel it. Happy. I feel like you're literally Tapos, walking minsan on tumitingin siya air. sa akin. Tingin kami. Kahit naka-shade siya. You can do absolutely anything you want. So many people with different things to say. Yung mga lalaking yan, salo talaga. Alam mo yung sakit-sakit sa ulo. You just feel like you're on top of the world. Welcome. Yes, Diaries. Another day is gone. I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. Say goodbye. Someone tell me why. Lagi may ganun eh. Have to go and leave my world so cold. Every day I sit and ask myself, how did you? Something whispers in my ear and say, you were not lamok. Ganon. Yung mataas na part. Ayoko. Ano yung mataas na part nun? Ayoko abutin lahat ng nota. Whispers, 3 words that I come running now. And girl, know that I'll be there. Chico. Ano ba yan? Bitin naman eh. And girl, you know that I'll be there. I'll be there. Abigail. Kumaingay, may naglalagay ng yelo sa rep. You're not alone. I'm here with you. Though you found the fire, I'm here to stay. Parang gag. You're always in my heart. Yun na yung mga text sa atin. Sumalangit na ba? Nyuta ka. O yung mga tiga UE Recto, hello sa inyo, College of Engineering. No. UE Recto. Akala ko yung erecto. College of Engineering. SLCS Choir. SLCS and staff. Oo nga, speaking of yung mga sinasabi mo, mga engineering, mga college ka. Oy, di ba malapit na naman? Enrollment na naman. Ayan. Diba, enrollment. O ito, oy, thank you po sa mga DJ at program na katulad sa inyo. Kahit may problem, nawawala. Kahit mainit, lumalabig. At kahit malungkot, sumasaya. By just listening to your program. God bless. God bless ka rin. Mga kaibigan, ito pa rin po ang Yes Diaries, 832-6165. May riot daw ba? Meron. Oo. Kaya kami naggangangawa. Wala magawa eh. Correct. May riot, ha? Sa Fez mo, friend, may riot dyan? Riot ng mga tigyawa. Ay nako. Ay, kasama nyo pa rin po ako. My name is Chico Loco on the radio. At ako naman po si B-Boy Bibo. At ito naman po ang aming alaga na lagi nakasakay sa aming backpack. Siya po si Fifi. Yan, hello there. Siyempre, as always, usapan at kwentuhang pangkaibigan. Alrighty, kaya naman, ito na ha. 11:40 is our time. Kausapin natin ang last and final caller natin para sa gabing ito ng Yes Diaries. Hello po. Hello. Hi, hello, good evening. Hello there. Hi, sir. Okay lang po ba? May request po kami na... You look at them when you say hello there. Pakihinaan po muna yung radyo, dali. Hello? Hello. Ayan po, nag-e-echo. Okay lang po ba pakihinaan po ng radio set po nyo? Okay po lang. Okay po. Ayan. Nagagalit si Ceylon Ching. Gusto mo suntukan, Ceylon Ching? Ito, on-air ko nang sinasabi, suntukan tayo, Ceylon. Ano? Tumigil kayo. Violation ka. Dito. Ano, article? Hello. Article 2, section 4. Hello there. Hello. You look at them and you say hello there. Hello there. Yan naman pala eh. Akala ko hindi susunod. Good evening po. Ano pong pangalan? Jason. Si Jason. Oy, Jason. Hello. Ano pong apelyido? Sa? Gutierrez. Akala ko sa. Jason sa. Anyway. Sir, Masampal ka ng jari yun. taga saan po kayo? Mandaluyong. Taga Mandaluyong. Oy, saan po kayo sa Mandaluyong, kuya?
Libertad. Libertad. Oy. Ka- Dami dyan sa may circle, no? Ito yung mga 1:15 ng madaling araw. Ikot ka dyan doon sa may malapit sa Shakey's. Ay, nako. 1:50 lang. Sir, naka-cellphone po kayo? Yes, sir. Ayan. Kayo na po ang naka-cellphone. You already. Mukha ho ba kaming, sir? We look like so very ma'am. Jason, ilang taon na po? 27. Ha? 27. 27 years old. Ba, napakabata pa ni Kuya Jason. May asawa na? Wala. Wala. Ano pong pinagkakaabalahan sa buhay? Trabaho. Nagtatrabaho Uy. po bilang? Yeah. Sales supervisor. Oy, sir. Hi, sir. Marami kayong pera, no? Sales supervisor. Marami, no? Wala nga eh. Wala. Kahit piso, wala kayo. May pantawag kayo sa load nyo, ta? Mamahagi naman ho. Sales supervisor. Okay. Saan po kayo nag-work? Kahit lugar lang po. Robinson Fermita. Robinson Sermita. Alright. Okay po. Aba, malapit-lapit lang sa amin. Anyway, sir, Jason, para po makapagpatuloy tayo, kailan po ang birthday? February 10. February 10. Oy, totoo ba yon kay Jason na sabi nila lahat daw ng mga ipinanganak ng February ay may pagkukulang daw, ganun ba? O moody? Sabi nila, pero hindi na kompleto naman ako eh. Talaga? Ay, huwag ka maniniwala dun sa mga sabi-sabi ng mga kapitbahay niya. Paghahampasin ko na. Kay Jason! What's your zodiac sign age? Aquarius. Aquarius. Oy. Aquarian. Gusto kong lumangoy-langoy dyan. Butanding ka dyan. Tapos magsuot ka ng buntot-buntutan, di ba? Correct. Jason! Dahil kayo ay may zodiac sign na Aquarius, ready na po ba? Okay, ready na po kayo? Ready na. Ready na po kayo? Sige po. Yes. Upo po kayo. Upo po kayo, ha, Kuya Jason. Upo kayo na maayos. Nakaupo na ho Okay, kayo. nakaupo na. Apo, sige yung po. kanang paa po, kailangan po nasa kisame. Correct. Akala ko nakataas. Apo, ganyan. Nasa kisame. Nakataas ho sa lapag. Bahala po kayo kung paano gagawin, ha? Apo. Siya, dahil, nako, kailangan nyo maghanda. Nako, dahil aming sasalat-salatin. Over. Amin ang sasagasagasaan. Ang inyong Guhit ng kapalaran. We are very ready to transform kay Jason like 1, 2, like 3, or anytime like go. Hello there. Hi, Jason. Hello. Jason. Look at my bag. Hello. Look at my bag. Oh, it's very deep, like my eye bag. Do you miss me? Do you miss us? I mean, because yeah. Jason, mag-ready ka na. Dahil eto na ang nakalagay sa iyong guhit ng kapalaran ayon kay Fairy Gay Mother. Okay. Sabi niya dito, lulunukin mo. Hala! Ang alin? Lulunukin mo ng lulunukin ang bagay na takot kang lunukin dati. Hala! Ano ba yan? At sa paglunok mong ito, ay matatamo mo ang kaligayahang hindi abot, maisip na matatanong mo pala. Ganon? Galing mo lumunok ng pride, Newta. Pride. You already. Newta ka. Natatawa ka, Jason. Bakit? May iba pa ba? Ayan ang nakasulat sa iyong napaka-arting guhit ng kapalaran. Ito naman ang iyong lucky. Anes! Jason! Hello. Tawag lang ng bibili ng suka na anak, no? Kamusta ka? Hello. Jason? Hello. Naririnig mo ako? Yeah. Alam mo ba na meron kang lucky tinapay? Hoy. May gano'n. Meron! Walang ganun. Sabi. Ang iyong lucky tinapay, Jason, ay iyong walang harina, ha?
Ano yun? Aba, hindi ko alam. Basta, dapat walang harina kasi pag may harina Nako. yan, hindi siya lucky. Tayo magtanong sa mga panadero. Mga sosyal na panadero, mga masel-masel. Kaya, alam mo ba, Den, na meron kang lucky color? Color. Ano? Color. Ang iyong lucky color ay, eto ha, bright libagish brown. Ha? Bakit? Aba, hindi ko po, wag po kayo nagtatanong. Basta yan, tanong po kayo ng tanong. Question and answer po ba ito? Quiz? Recitation? Meron pa pong isa. Hello? Ano? Meron po kayong lucky noodles. Noodles. Lucky me? Hindi po, wag po kayo magpa-plug. Meron po kayong lucky noodles, basta. Ha? Alam niyo po ba kung ano ito? Ano yun? Ang inyo pong lucky noodles ay iyong overcooked, ha? Yung parang bulate po ang dating. Hindi ako makain nun eh. Ay, hindi, okay. Kayo po kakainin kanila. Dapat, kasi yung pagka-overcook niya parang bulate, ha? Correct, Kasi pag correct. hindi parang bulate, Ay, nako, friend. hindi siya lucky. Ha? Always remember like that. Okay. Siya. O sige na, ituloy-tuloy na natin ito. Sana Kuya Jason ay nakatulong yan o hindi naman lang kaya nakatulong ng onting-onti sa iyong napaka-arting Yes Diaries na nagkwento ngayong gabi. Kuya Jason, ikwento mo na yan like 1, 2, 3. Anytime, Gora Bells. Napatawag po si Jason. Tungkol po kasi sa karelasyon ko. Sa karelasyon po. Oo. Okay. Ano po, girlfriend, asawa? Bali, ano kasi, same sex. Ano Same po? sex, okay. Same sex na relay. Okay Parehas po. po kayo. Oo. Okay po. Kasi, actually, magto 2 years na kami ngayong darating na June. Ay. Okay. So, gusto ko lang kasi parang ngayon parang nagkakalabuan na kasi kami. Nagkakalabuan po ba? Baka po may muta lang, ganyan. Hindi po kaya? Wala pang wiper yung salamin. May grado, hindi po ganon? Grada, pang ano. Pwede kasi kung ba sa ngayon, bira na lang kami magkita. Kasi bira na lang kami magka-text. Okay. Bira lang sa tumawag compare before na lagi-lagi kami nagkikita, lagi-lagi siya nag-text sa akin, lagi siya tumatawag. Malayo po ba siya? Malayo ba ang kinaroroonan niya? Malapit lang sa Fairview. Saan kayo nagpupunta, Kuya Jason? Ba't mo ba inaalam? Malay ko pa. Yan lang. Saan po? Inalam ko din. Diyan lang sa may Malate, ganon. Hindi. Actually, pag nagkikita kami nanonood lang kami ng sino. Sine, Okay And po, then? tapos po? Tapos, yun nga, bali, kasi iniisip ko rin na dahil nga pareho kami, kasi hintay may pamilya kasi siya eh. Okay. Oo. Kayo ho ba? Wala mo kayong pamilya? May mga anak kasi, actually, wala siya sa asawa niya. Meron siyang mga anak, may 3 anak siya. Okay. Bali, lumalaki na yung mga anak niya. Parang, habang lumalaki yung mga anak niya, Siya lumiliit. parang sinasabi naman niya sa akin na parang tigilan natin yung ganitong sitwasyon, yung ganitong relasyon kasi Okay. parang alam naman namin na hindi naman talaga magkakatotoo yung ganitong Totoo na ho relasyon ng tao. Nangyari na ho. Hindi naman panghabang buhay. Yung same-sex relationship. So, sinabi na po niya na parang maghiwalay na kayo, tigilan na. Gano'n po ba? Siya ang nag-open ng gano'n. Ako yung nag-open ng gano'n kasi Okay. parang nakikita ko sa kanya, parang nahihirapan din siya. Okay. Kasi hindi naman alam ng mga anak niya na gano'n din. Kasi siya actually, pareho kaming bisexual. I see. Okay po. Okay. Kami po, So, ano kami, ngayon transvest. Kasi, parang gusto ko rin, iniisip ko kasi gusto ko rin na makipaghiwalay na sa kanya. Okay. Kaya lang, sa sarili ko, parang parang sinasaktan ko lang yung sarili ko pagka ginagawa kong kalimutan siya. Why do we always hurt the ones we love? Dahil po, Dahil mahal ko siya eh. Okay. So, parang ayaw ko mawalay sa kanya kasi kung basa na sa yung lahat na sa lahat ng nasa relasyon ko siya yung matagal.
So, Kuya Saka Jason. yung iba. So, Kuya Jason, ang nakikita ko dito, mas ginagawa mo yung tama kaysa sa kagustuhan mo. Ganun ba? Parang you're being logical. Ganyan eh. Logical versus your feelings, your emotion. Logic versus keme. Kasi parang ang lumalabas, parang sinusunod ko lang din yung nararamdaman ko. Kasi ayaw kong maging... Helicopter? Ayaw niyo po maging helicopter? Parang tunog helicopter yun. Ano po yun? May dinosaur po? Ala, May T-Rex. Ito yung tricycle. Ba't ganun? Tunog Triceratops. Tunog dinosaur. Ayaw ko kasi pahirapan ko yung sarili ko. Ayaw ko maging malungkot ang sarili ko. Kaya ako ginagawa yung maging masaya sa sarili ko. Dahil siya lang yung nagpapasaya sa akin. Kaya hindi ko siya maiwanan. Ano pong kaligayahan ang ibinibigay ng inyong boyfriend na nagpapaligaya sa inyo? Anytime go. Siyempre, yung laging concern siya sa akin, laging siya napapaalala sa akin, tinuturoan niya ako kung ano yung mga dapat gawin sa araw-araw. Ilang taon na siya, Kuya Jason? Actually, 39. Oy, mas matanda ka sa kanya. Pero di siya matanda tingnan. True? Mga 2 years old ganun? Siguro mga nasa 25 years old siya. Kasi gym's instructor kasi siya. Uy, alam mo, gustong-gusto ko nag-GGM. Kasi, like, nakakabata, tapos maraming bata, tapos maraming bubuhat na mukhang bata, tapos may mga muscle-muscle. Like, I like those guys. O, anong balak nyo ngayon? Nakapaghiwalay na ba kayo, Jason? Actually, hindi pa. Dati hindi rin niya alam na ayaw mo na? Ayaw ko na. Kasi parang minsan pinag-aaralan ko, parang gusto ko, isang araw di ko siya i-text, di ko siya tawagan. Parang sinasabi ko sa sarili ko, ayaw ko na, gusto ko na kang kalimutan. Pinag-aaralan mo? Oo, marami akong kaibigan na pinagtanungan na, paano ba kalimutan yun, gano'n. Okay. Hayaan ko na lang daw, parang kalimutan ko na lang daw, wag ko lang daw isipin. Tapos pag di ko siya iniisip, parang ako naman yung, parang nakablanko. Nahati yung isip ko sa trabaho sa kanya. Yeah. Parang lagi mo parang sa kanya. Alam ko naman, parang kasi ang hirap. Kasi parang gusto ko na siyang kalimutan dahil alam ko nga na baka dumating ang araw na lalo pang pamahala ko sa kanya, mas mahirap ko siyang hiwalayan. Alright. Ang tanong ko kasi, tama po ba na ipagpatuloy ko na mahalin ko siya na alam ko naman na itong relasyon na same-sex sa bawal naman talaga actually, di ba? Tama po ba na pagpatuloy yung pagmamahal ko sa kanya o itigil ko na po ba? Ayan. So mga kaibigan, ang ating pong caller ay si Kuya Jason. Tapos meron po siyang boylet. Boylet talaga. Pwede naman yan eh. Boy mo na makulit. O, di ba? Boyfriend mo na makulit. Diba? Tapos, ayun, syempre, may 3 anak si Boy. Parang feeling ni Kuya Jason, nahihirapan na siya sa sitwasyon nila. And then, siya na ang gustong kumawala at kumalas. Ano pong gagawin niya? Ipagpapatuloy niya pa po ba? I-text niyo po yan mga kaibigan. Yes FM space, yes diary space. Inyo pong mensahe padalayan sa 2600. Madam Chiki, expertise mo ito. Ganun? Ay, wag mo nang i-shadow. Parang hindi ata-ate. Huwag kang makulit dyan yung anino mo, Madam Chiki, may rollers. Ate, Ay, naku, Jason. Yes, hello. 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 Apo. Eto na tayo no. Naglalaban yung gusto ni Jason gusto niya maging parang morally upright. Naglalaban yung warrior tsaka Amazon. Okay, kahit anong gusto mong itawag dyan. Jason! Hello. Magpulakasan yung radyo! Nabasag na yung eardrum ko! Pakihinaan lang po, ha?
Okay. Hindi nyo po alam kung Parang sinusundo ho kami ng liwanag sa tunog. Ring. Hindi, gusto ko lang liwanagin kasi po kaya kami ganyan naghormentado kapag naririnig yung tunog na yan. Sobrang sakit ho sa tenga namin mga DJs ha. At saka sa mga nakikinig doon. Hindi kung sa inyo masakit lalo na po sa amin may nakasuot po kaming headset. Rinig na rinig ho namin lahat ng tunog. Bingi na ho kami. Bibingihin niyo po kami. Baka paglabas namin dito wala na kaming pansinin na tao. Sorry. Okay, no problem po. Walang sorry, kiss and nose. Naging mabait no? Teka, Jason, tanong ko lang po. Meron po ba siyang nasabi sa inyo, nabanggit kung bakit parang nagbabago siya sa inyo? Ang sabi niya kasi sa akin, kasi dati na nagpupunta ka, sinasama niya ako sa bahay nila. Uy. So ngayon, siyempre nandun yung mga anak nila, nakikita ako. Sabi tropa, kainuman, ganun. Oo, gano'n barkada, gano'n. Ang sabi niya kasi sa akin, lumalaki na yung mga anak nila, nagkakaroon daw ng isip, baka daw anong isipin. Kaya ngayon, din ako niya sinasama doon sa kanila. Okay. Okay. So, Bakit si kumparing Jason nyo, si Tito Jason nyo, Oo, sabay kurot sa puwet. Ay, mga pamangkin! hindi ka naman ganun kay Jason, sorry hindi ka naman yung parang napaka-arting yes diary. Kumbaga, straight yes diary ka, no? Yeah. Correct, okay. So sige, Kuya Jason, dahil ganyan yung katanungan mo sa amin, kung dapat mo pa bang ipagpatuloy, kung ano ang makakapagpasaya sa'yo, siguro hindi naman ito yung pagiging selfish, pero kung masaya ka ba na nahihirapan yung boyfriend mo na makita ng mga anak niya na habang lumalaki, meron silang daddy na mami pala, kung okay lang ba sa'yo matanggap mo yun, o hindi naman kaya, kung magiging masaya ka na ipagpapatuloy nyo pa ba ang inyong relationship. Again, maingay, at parang may nagpa-flash siya, malaking inidoro, nakasya ang tao. Jason. Yes. Kung ano yung makakapagpasaya sa'yo at makakapagpa-free sa iyong damdamin, gawin mo yan. Kasi kung iniisip mong mahihirapan yung mga bata na makita yung tatay nila na merong ganito, si kumparing ganyan, siguro, alam mo na, ang dapat mong gawing desisyon dyan, hiwalayan mo. Kung ikinokonsidera niyo yung mga bata at ayaw mo masira yung pamilya nun. Samantala, kung feeling nyo naman, kaya nyo ipagpatuloy yan na merong itinatago, then go. Pero, again, dito sa atin, hindi tanggap yung ganyang klaseng relasyon. Pero, if ever, kung dyan ka magiging masaya, bakit ka namin pipigilan? At bakit mo pahihirapan yung sarili mo? Ayun nga po, tinatanong ka, sabi ko, gusto ko ka sa sarili ko naman yung sinasaktan ko, parang gano'n yung nangyayari sa akin. Kasi inisip ko rin yung magiging sa pakanan nila, kasi once nalaman ng mga anak niya, siyempre, parang issue naman yan sa kanila. Parang ako yung magiging dahilan na malalaman ng mga anak nila yung tatay nila ay gano'n. Parang kung magiging ako yung dahilan, parang ako naman yung nakasakit naman ng tao. Basta lang magiging ako yung puno ng balete. Pagkakasira nila magpamilya. Alright. Jason, ganito po, no? Kasi kayo ay, di ba, umiibig, sabi nga nila yung umiibig lamang, di ba? Siguro, hindi nyo kasalanan kung bakit ganyan kayo. Kumbaga, you are a bisexual, hindi ba? At dahil doon, you are being attracted to same sex, di ba? Kaya nga may same sex relationship, okay? Ngayon, tama nga naman, B-boy, di ba? Na sabi nga nila, lalo na sex bomb girls, di ba? Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Correct. But saka then, sabi nila, spaghetting pababa. Pababa lang pababa. Pero kay Jason, di ba? Kasi ang tingin ko dito, ang point ko dito, sige, sundin mo yung puso mo. Kaya lang, kung susundin mo naman yung puso mo, pero mababagabag ka ng
maraming mga bagay. Correct. Tulad na lang halimbawa niyang ini-example niyo po, 'di ba, yung sa mga anak. 'Di ba? Magiging masaya ba? 'Di ba? Magiging okay ka rin ba na every time, okay, tinutuloy mo nga yan, pero lagi na lang may babato sa isip mo na, teka lang, yung mga anak niya, ganto, ganyan. So parang naguguluhan ka rin. Diba? So Hindi ka free doon. So ngayon siguro, doon na lang siguro sa kung ano yung may peace of mind. Diba? Kung that would mean na kailangan nyo siyang itigil na, hiwalayan na, then Kasi siguro... dati nag-usap na kami tungkol dito. Sabi niya, pwede naman niya natin itago kasi actually ayaw naman niya yung pag sinabi ko sa kanya na tigilan natin to kasi may pamilya ka. Tapos ako rin din alam yung family ko sa amin na dahil may karelasyon ako ng katulad niya. Eh, sabi niya sa akin, ayaw niya tanggapin na nag-iwalay kami. Lagi niyang binabato sa akin, baka daw ikinagpalit ko na siya, gano'n, kaya makipag-iwalay ako sa kanya. Sabi ko, hindi niya maunawaan. Ay, kaya lang kasi yung relasyon nyo, komplikado po kasi masyado. Diba? Lagi lang din kayo nakatago. Parang ang hirap na kada galaw nyo, tansyado, kailangan, laging ganito. Isa lang naman yan eh. Isa lang yung dapat mong piliin dyan. Kung gagawin mo ba yung nararapat o gagawin mo ba yung kagustuhan mo? Well, siguro, gusto po naming iiwan yan sa inyo, no? It's up for you to decide, Sir Jason. Diba? Sabi nga, may nag-text nga po dito, no? Looking in the legal point of view, dapat po itigil. Kasi bawal ito legally. Diba? In the heart's point of view, just follow your heart. It always leads to something good. Sabi niyang ganon. Brain versus heart, parang ganyan. Well, ganun po siguro, no? Kung ito yung sinisigaw ng damdamin nyo, ng puso nyo, then, sabi nga ni B-Boy, sino ba kami? Sino ba naman kami para pigilan ito? Correct. Diba? Pero kung susundin nyo yung laman ng puso nyo, pero kasabay naman ito yung pagkabagabag nyo rin, diba? Hindi rin naman din kayo matahimik o hindi kayo mapalagay dahil alam nyo na may something, parang alam nyo na... kasi ayaw naman, actually, ayaw na may kipag-iwalay sa akin kasi sa within 2 years, 1 year na naging kami, basta nagpundo kami ng investment ba. Ang iniisip niya baka daw, pagdating ng, naghiwalay daw kami, mabaliwala daw yung investment na pinundo namin. Hindi ba pwedeng ipagpatuloy ang investment na yan na walang nang hindi kayo magkarelasyon? Sabi ko nga sa kanya, pwede naman natin ipagpatuloy yung investment na wala tayong relation. Sabi niya, ayaw daw niya ng ganun kasi mahirap. May attachment pa rin. Hindi daw namin papansinin yung damdamin namin. Correct. Pero magkakilala daw kami, maghaharap kami, ganun. Mahirap yun. Kasi may nakaraan kayo eh. May attachment pa rin kahit papano. Parang minsan nga, napakahirap maging magkaibigan pag naghiwalay kayo. May mga ganang klase. So kung pagde-decide mo kami, sige, Kuya Jason, tuloy lang po. Kasi yung kumbasan sabi ko naman sa kanya, kung gusto mo sa'yo na lang yung investment, parang ayaw ko na lang, para lang maghiwalay tayo. Magiging sa'yo na lang yun, parang para sa akin, wala na lang yun. Hindi na lang isipin na nag-invest tayo ng ganon. Ayaw niya. Ang sabi namin niya sa akin, tayo ang nag-invest niyan, dapat tayo yung papatuloy niyan. Mas sa ating dalawa nakapangalan yan. Ayaw rin yung kuharin na lang niya. Pero, okay, decided po ba kayo? Parang, are you telling us na kayo po buong-buo sa loob nyo decidido na decided ako na magipag-iwalay sa kanya kasi okay. Parang habang tumatagal nga kami dahil sa sitwasyon ng family niya parang ako rin nasasaktan ako. Lalong nasasaktan ako na parang gusto umayaw na pero gusto nagpatuloy pero iniisip ko sila. Ayun nga po, 'di ba? So ganyan yung dilemma nyo. May nag-text po dito, no? For the sake of the family of the guy, they need to sacrifice the relationship. It would be the best for you. Love is sacrifice. If you love them,
Oh, if you love him, you will set him free. Tsaka, Jason, ganito, no? Naisip ko lang. Diba? Andyan na, nakakaisip kayo ng mga paraan, na mga, for example, yan, yung sa, investment. Diba? Sinasabi nyo na ipinaubayan nyo na sa kanya, iniraise nyo yun sa kanya, kaya lang, pinipigilan niya. Diba? Tapos, diba, may mga bagay pa kayo na sinasabi na dahilan para pwede na kayong maghiwalay, makipag-break ka na sa kanya. Kaya lang, meron din siyang ipinantatapat sa inyo na diba, na natatalo kayo. Kasi, siguro naiisip ko na kayo din naman sa sarili nyo, ayaw nyo, diba? Parang hindi ka decided, hindi ka fully decided. Diba? Parang 50-50 kasi. Kasi kung hindi po kayo desidido talaga, kung sinasabi nyo sa amin na gusto nyo makipaghiwalay na, pero may something, may bagay na pumipigil dito na ayaw nyo na hindi. Ganon yun eh. Ayaw nyo na gusto. Ganon yun nangyayari sa inyo eh. Diba? Parang ang dating po kasi sa akin, napaka-plastic nung sinasabi nyong kagustuhan nyo makipaghiwalay. Diba? Kasi po, para lang sa akin kung gusto nyo talaga makipaghiwalay, kung decided talaga kayo, regardless of any of your reasons, gagawin nyo siya. Diba? Itutuloy nyo siya. Kahit sabihin niya na, hindi, pareho tayo nag-invest dyan, dapat sa atin to. Pero dahil gusto nyo makipaghiwalay, may rason kayo, itutuloy nyo. Pero dahil nga, plastic lang kayo sa sarili nyo, doon sa kagustuhan nyo mangyari, hindi. Diba? Sabihan lang niya kayo ng kung anong rason, hindi nyo, diba, tinatanggap nyo agad, ay, sige, oo nga pala, so tayo ulit. Diba? Tama po ba yon? Gano'n po ba? Hindi nyo naman talaga gusto eh. Sinasabi nyo lang sa amin na gusto nyo, pero ayaw nyo naman din talaga eh. Diba? Kasi hindi po tayo diba, ang pinupunto ko po, wag po kayo magagalit, no? Ang pinupunto ko lang po kasi, sir, diba, Jason, na hindi tayo makakausad. Because, laging tablado eh, diba? Laging may option, laging may dahilan. Walang ngayon, kaya nga po sinasabi namin na medyo mahirap ito, at kailangan yung mag-decide talaga kung ano yung pipiliin nyo. Dahil if ever na makapag-decide, if ever na mag-decide ako, bali hayaan ko na lang ba na yung masasabihin niya? Babaliwalain ko lang ba yung masasabihin niya para lang makapag-decide ba ako? Para sa akin, kasi ang bagay na dapat mong gawin ngayon, kung talagang kailangan mo nang makahanap ng sagot ngayon Jason, makipaghiwalay ka na. Makipaghiwalay ka na, and yung paghihiwalay na gagawin mo sa kanya at sa relationship ninyo, for the sake na maiayos niya yung pamilya niya. Na hindi makita ng mga anak niya na meron siyang tatay na meron ding karelasyon na ganito. Pero, syempre, nasa iyo pa rin ang desisyon eh. Ang gusto ko lang gawin, kunyari, if ever nandyan ako sa situation na yan, makikipaghiwalay na ako. And I'll move forward kung ano yung kung sino yung tao o kung sino yung pwedeng magmahal sa akin na walang halong siguro itawag nila sabit, ganyan. Kasi po, di ba? Ang hirap naman kasi, sige, i-post nyo yung relasyon nyo, pero nga meron kang iniisip eh. May mga bagay na bumabagabag sa isipan nyo, di ba? Particularly yung anak nila, di ba? Na feeling mo nakakasira ka. So, pangit naman din sa pakiramdam na nasusunod ko nga pero parang hindi siya nakakatuwa. Diba? Parang masaya ka na hindi. Parang ganun eh. Ngayon, kung i-give up nyo yung relationship, well, pwedeng, diba? Parang pwede mo na lang maisip na ito ay para sa pamilya nila. Para sa mga anak niya. Good intention naman yung hangad ni Kuya Jason eh. It's magiging good yung intention nung paghiwalay. Though, mahirap. At nandun pa rin yung feelings. Pero ganun talaga. Eventually, diba, kami naman po naniniwala na eventually makakahanap din naman po kayo ng, siguro, nangyayari itong mga bagay na to for a reason. Siguro nga hindi po talaga kayo yung para sa isa't isa. Siguro hindi talaga, diba? Kasi kung kayo yung para sa isa't isa, dapat swak na swak, diba? Kaya lang hindi eh. So, okay, parang pwede tong senyales, sign na ay for a bigger
responsibility sa isang relationship na parating. Who knows? No one knows. Diba? Pero so, mahirap yun. Pero, Unless you try it. feeling ko kaya naman eh. Diba? Sa tong mapilit din kasi. Diba? Sa tong mapilit na ituloy yung relationship nyo. Very eager siya doon. Pero siya naman din tong ang laki-laki ng problema sa buhay. Pati ikaw nadadamay. Okay ba, Kuya Jason? Sana nabigyan ka namin ng mga options na pwede mong gawin para makapag-decide ka. And it's up to you, again, para magdesisyon kung ano yung gagawin mo dyan. Kasi, actually, wala ka dapat pakialam sa mga sinasabi namin. Pero, at least andito ang Yes Diaries para bigyan ka ng option and it's for you to decide on what to do on this kind of situation. Okay? Okay. Sana po kahit paano Sana po naubos namin load nyo. Sana hindi na sayang yung load nyo. Ganun po. Yan. Kaya mo yan. Everything happens for a reason. Hindi naman bibigay sa'yo ang pagsubok na yan kung hindi mo kaya lampasan at hindi ka pagre-readyhin sa bigger responsibility in the next relationship na makakarelasyon mo. Okay? Okay. Salamat kay Jason ha sa pagtawag mo ha. Check mo yung balance mo. Tignan mo kung nagsasalita pa yung operator. Maraming salamat sa advice ko. Sana po kahit paano nakaluwag-luwag kami sa dinadamdam niya. No? Ay, masarap yan. Luwag-luwag. Oo nga eh. At ayun po. Maraming salamat for... Thank you so much. Thank you so much for sharing us your story. Ayan po, si Jason po ng Sometimes you have to let go. Mandaluyong. Ganun It's talaga. really hard to let go of someone whom you love, but it's the only way and would be the best for the both of you. No matter how painful it is. Let it go. Correct. You have to let it burn. Di ba nga? Kasi ang idea niyan, susunugin mo yung isang bagay para maging abo at liparin na ng hangin. Wala na. So dude, kung ikaw hindi mo maisip kung anong dapat mong gawin dyan sa isang bagay na pinoproblema mo, lagi mong tatandaan na binibigay sa iyang problemang yan kasi alam na kaya mong panindigan, ayaw mong lampasan yan, and pinagre-ready ka lang sa isang malaking bagay na parating. Kaya mo yan, dude. Nyuta ka. Oh well, on that super note, super note. Diba? Tama. Ito na yung, di ba? Paminsan na napapag-usapan natin, B-Boy. Yung saying, yung goodbye, and goodbye. Diba? Nakakatuwa sa part natin bilang tao, yung di ba? Sa habang nabubuhay tayo, yung lagi tayo nag-hello. Di ba? May mga tao love begins with one hello nga daw. Yung dumadaan sa buhay natin, pwedeng kaibigan or pwedeng mga kapareha. Di ba? Pwedeng mga girlfriend, boyfriend. Kautot ang dila. Diba? Dumadaan sila sa buhay natin. At yun yung nakakatuwang part doon because nadadagdagan yung tao. Ayan. Yung character sa buhay mo. Minsan nga, yung mga kuto, dumadaan din niya sa buhok. Correct. But then, sometimes, may mga pagkakataon na these are the difficult times na wala tayong magagawa but to say goodbye. Gulong-gulo. To that particular person. Di ba? Regardless of kung ano man yung dahilan na yan. Diba? Pero dahil kailangan nating magpaalam sa kanila, kailangan natin silang iwan for a better purpose. Yeah. Diba? Wala. Kailangan lang talaga natin And basta wag mong kakalimutan na pag nagbabay ka, kumaway ka. Correct. Pag nagbabay ka, pwede sulat ka. Correct. Via airmail. Ay, sinabi mo pa. May mga mas mabilis na ngayon yata Pager. Ha? Pager. Ganyan. Sige. Try mo yan Mamaya, wait lang. Pag di mo try, pangkain ko sa'yo yan. Pager mo. 10 kaya pager diba? ka. Diba? Ikaw ba, Papa Jack? Diba? Tama naman, diba? Yan, tama daw. Saying goodbye is very hard, pero paminsan, kailangan. Nyuta ka. Mga kaibigan, ito pong Yes Diaries. Gabi-gabi niyo po napapakinggan sa Yes FM. Weeknights, 9 to 12, baba. Correct. Oy, naalala ko Oh. Okay, bago tayo magpaalam, bisitahin niyo po ang aming website www.yesfm.com.ph at may makikita ka dong nako naman. Napakagandang ano? With Will. Fan of the month. Talaga? A girl, fan of the month. Ano ba tawag doon kasi? Sino ba yan? Fan of the month.
Fan of the month. Correct. Naku, napaka-sexy niyan, di ba? Ako ba yan? Kung ikaw lang din, wag na ho. Mamahabag yung langit, di ba? Tignan niyo po yung mga picture niyan. Ako naman, ang kumuha niyan, walang iba, none other than Papa Jack of 90.7 Love Radio. Correct. Makikita niyo kung gaano siya kagaling kumuha ng picture. Tuwang-tuwa siya eh. Picture lang ba yung... Magaling. magaling kumilatis, di ba? Magaling kumilatis. Wala pa ako nakita sa Fan of the Month na sablay. Di ba? Basta sa mata nito ni Papa Jack eh. Binayaran mo ba to, Papa Jack? Yun po, ha? Ano yan? Pwede bang pakisabi naman para ma-inspire naman yung mga nakikinig namin? Mga kaibigan, si Papa Jack po nandito po sa booth namin, nakikinig po sa amin. Hindi ko alam dito, nag-i-spy ho yata. Ano yun? Sometimes goodbyes are the easiest way out. Ganon? Bakit? Kala mo. Yun. Yun naman pala eh. Correct. P-boy, para sa'yo yun. Nyuta ka. A message from Papa Jack. Narinig niyo na, di ba? Ganun nga. Mga kaibigan, ha? Nahirapan Huwag ka kayo lang. makikinig doon. Oy, may nagtatanong dito kanina. Ano yun? Sabi niya, pardon me for asking this, pero ano po ba? Ano yan? Yung keyword daw para makapag-text kay Papa Jack. Ayan, alam ko po, Love Radio Space TLC. Ayan. Love Radio Space TLC, tas send mo sa 2600. Ha? Ayun. Kami naman po dito yung magkakapatid, nagmamahalan kami rito. Sobrang pagmamahal namin sa isa't isa, parang gusto ko na manuntok. Ay nako, mga kaibigan, maraming salamat po sa lahat ng nagtsagang makinig sa amin simula pa kaninang alas 9, tama ba? Correct. At pero teka lang, bago yan, Bibo, ito, bigyang daan muna natin to. Ano yan? Dali, ang hirap ng nagkantay na sila buhay, ng tugtog, si Manong Driver. Oo, yung... Ayan, si Winsel daw eh, kasi sad naman, nakipag-break yata sila ng girlfriend niya. Sabi niya, pakisabi na lang po na sorry sa lahat ng nagawa ko para sa kanya. Sobrang mahal na mahal ko siya. Alam ko minsan puro ako mali, pero sa bawat mali na yon ay may isang tama naman na nangyari sa buhay ko. At yun ay nung minahal ko siya. Sorry sa bawat araw nang nagkakasagutan kami. Di ko kaya na mawala siya. Ayan. Para message yan para kay Bernadette Garcia. Ayan. Sa yellow pad mo sinulat yan, no, Winsel? Dami niya alam. Pentel pen gamit mo, no? Anyway, on that note, kami po yung magpapaalam na. Thank you so much to Dental Focus by Dr. Nina Rodil de Luna. Punta po kayo dyan, branches, Festival Super Mall, SM South Mall, at sa SM Molino, tsaka sa main branch, yung Molino branch. Correct. Maraming salamat din po, Epsilon and Johnson Surgical Center. At nako, maraming salamat din sa iyo, kuya, na lagi nakatutok, at ate, na lagi ding itinututok ang radyo sa automatic yan, Yes FM, ha? Please do like us on Facebook, Yes Diaries. Search lang po, facebook.com/Yes Diaries and facebook.com/chicoloco.yesfm Manila. Ayan, Manong Driver, kung ikaw wala kang Facebook, tanong mo sa anak mo, ha? Kung paano yan, okay? Feeling ko, alam ni ano yan, marami na rin mga, yan sila Kuya Driver, sila kahit si Manong pa eh. Yung mga Facebook na yan, sila Lola nga, meron eh, di ba? Oy, speaking of... Counter pa nga si Lola minsan eh. Pagbigyan nyo na ako, speaking of ano nga pala, yung Fan of the Month, yan, kung gusto nyo ma-feature sa aming website, kung ikaw babae, di ba, na handa at kayang mag-posing sa harap ng camera ni Papa Jack ng nakabuka ang ilong nang naka two-piece ang tawag doon, di ba? Basta po yung willing na mag two-piece. Ayan, at mag-send lamang po kayo ng recent full body picture sa info@yesfm.com.ph. Maraming salamat po, mga kaibigan. Ito po ang Yes Diaries. Ako po ang DJ na dati hindi. Ano dati? Ako po ay dating super fan of the month. May super. Ako po si B-Boy Bibo. And this has been your DJ. My name is Chico Loco on the radio saying goodbye. Take care. And dude, have a nice sleep. You go far. Just keep it right here on Yes FM. At ito naman po ang aming alaga na laging nakasakay sa aming backpack. Siya po ay none other than Fifi!
Fifi. Bye-bye, Fifi. Oh, you look at the menu, say bye-bye. Bye na, Fifi. Bukas po.